Ang araling ito ay nakaangkla sa MELC o tinatawag na Most Essential Learning Competency sa Filipino 9 na may layuning na ipaliliwanag ang mga salitang di lantad ang kahulugan batay sa konteksto ng pangungusap. Magandang araw mga kahenyo! Kumusta ang araw nyo? Muling nagbabalik ang paborito nyong online kwentuhan at talakayan. Ito ang Mac TV version 2.0. Bago natin simulan ang panibago nating aralin, tayo munang manalangin. Panginoong Diyos, pinupuri at lubos ka po naming pinasasalamatan sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga biyayang patuloy niyong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin at lalo't higit sa aming mga pamilya. Panginoon aming Diyos, kami po'y sumasamo sa iyo na naway kami iyong gabayan sa aming talakayan. Puspusin mo ng karunungan ng isipan ng bawat isa at buksan ng isipan upang ang kaalaman na kanilang matutuhan ay kanilang magamit sa aming pamumuhay. Muli, Panginoon, ang iyong paggabay ang aming itinataas sa iyo. Hinihingi po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Bago tayo tuluyang magsimula sa ating talakayan, tayo munang magkasiyahan. Sa puntong ito ay may nihanda akong laro at ang larong ito ay tatawagin kong i-hashtag na yan. Para sa ating panuto, ang guro ay magbabanggit ng ilang mga pangungusap. Sa mga pangungusap na ito ay maaaring sumang-ayon ng iba sa inyo. Sa iba naman ay hindi. Gawin ang hashtag sign kung ikaw ay sumasang-ayon. Para sa unang bilang, ako ay nananatiling nakagapos sa mga lumang tradisyon na hindi maaaring suwayin. Para sa ikalawa, ako ay isang mabuting tao sapagkat hindi ko kayang wasakin ang damdamin ng iba upang maging mataas lamang ang tingin nila sa akin. Ikatlo, ako ay nalulungkot sa tuwing nakikita kong umiiyak ang ilaw ng tahanan. Para sa ikaapat, ako ay nagpapasalamat sa lahat ng mga taong nagbukas ng kanilang pinto upang ako ay tulungan. Para sa ikalima, ako ay tumatalima sa lahat ng utos ng aking mga magulang. Mahusay mga kahenyo, talagang sa unang gawain ay ipinakilala na ninyo ang inyong sarili at katapangan sa pagsagot nito. Para sa pagpapatuloy ng ating gawain, upang bawat grupo ay makakuha ng puntos, atin ang simula ng gawain sa atin ay magbibigay ng panibagong kaalaman. Hashtag parte ng ulo. Para sa ating panuto, kumuha ng isang malinis na papel. Isulat ang kahulugan ng ilang mga salita o parirala. Kisap mata. Taingang kawali. Sangasangang dila. Nagsusunog kilay. Alog na ang baba. Malaki ang ulo. Dalawa ang bibig.
i-cross sa noo. Mahusay! Ngayon ay mas dumami pa ang inyong kaalaman. Magpatuloy ka upang ang iyong kaalaman ay hindi manakaw ni numan. Xiaolongbao. Ang xiaolongbao ay isang uri ng dumpling mula sa Taiwan na karaniwang ginagamitan ng mga inilalagay na karneng baboy, bawang at iba pang mga sangkap. Isa itong kilalang uri ng dim sum na nagmula sa Shanghai, China at kilala rin sa tawag na soup dumplings sa ibang mga lugar. Ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na makatikim ng xiaolongbao mula pa sa bansang Taiwan. Ngunit bago mo ito matikman, ay kailangan mo munang sagutin ang ilang mga katanungan. Para sa unang katanungan, ang bansang ito ay opisyal na kilala bilang Republika ng China. Isang isla na matatagpuan sa Silangang Asya na may sariling gobyerno, ekonomiya at kultura. Para sa ikalawang katanungan, batay sa naunang talakayan, ano muli ang idioma? Para sa ikatlong katanungan, si Ana ay tulog langis sa kanyang higaan sapagkat napagod siya sa kanyang trabaho. Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit? Para sa ikaapat na katanungan, sa iyong palagay, ano ang tawag sa mga salitang may mga nakatagong kahulugan? Mahusay, mga kahenyo! Masarap ba ang xiaolongbao ng Taiwan? Ngayon ay natitiyak ko na hindi lamang tiyan ang nabusog sa iyo, kundi pati ang utak sa iyong kaalaman. Pagtatalakay sa mga salitang dilantad ang kahulugan. Mayroong 4 na paraan upang bigyang pagpapakahulugan sa mga salita. Ito ay ang talinhaga at idioma, konotasyon at denotasyon, tindi ng kahulugan o clining, at ang huli ay ang paggamit ng contextual na pahiwatig o contextual clue. Talinhaga at idioma. Ang matatalinhagang pahayag ay mga salitang may kahulugang taglay na naiiba sa karaniwan. Ito ay ang mga pahayag na di tuwirang nagbibigay ng kahulugan. Konotasyon at denotasyon. Ito ang dalawang dimensyon sa pagpapakahulugan ng mga salita. Ang denotasyon ay karaniwang kahulugang mula sa diksyonaryo. Samantalang ang konotasyon naman ay may dalang ibang kahulugan o maaaring pansariling kahulugan ng isang tao o pangkat na iba kaysa karaniwang kahulugan. Tindi ng kahulugan o clining. Ito ay ang pag-aayos ng kahulugan ng salita ayon sa intensidad o tindi ng kahulugang nais ipahiwatig. Contextual na pahiwatig o contextual clues. Ang isang salita ay hindi iisa ang kahulugan. Nababatay ang kahulugan sa konteksto o gamit nito sa isang pahayag. Tingnan ang halimbawa. Sa malinis na kulungan ay dahang-dahang inilagak ang alagang ibon ni Manuel. Ano sa tingin mo ang kahulugan ng salitang kulungan patay sa pagkakabuo ng pangungusap? Naunawaan mo ba ang ating tinalakay? Mayroon ka pa bang ibang katanungan? Kung wala na, ay tayo na't subukin muli ang iyong galing sa pakikinig. What do you mean? Para sa ating panuto, basahin at unawain ang mga sumusunod na pangungusap. Ibigay ang kahulugan ng ilang mga salita o pariralang may salungguhit. Para sa unang bilang, Makati ang paa ni Nina. Palagi niyang niyayaya ang mga kaibigan niya sa kung saan man. Para sa ikalawang bilang, lubos ang pagkalungkot ni Madel nang malaman niyang pantay na ang paa ng kanyang ama. Nakita niya itong nakaratay sa higaan. Para sa ikatlong bilang, kinagigiliwan si Hendrix ng kanyang mga kamag-anak sapagkat siya ay bukas palad. Para sa ikaapat na bilang, palaging pinalalahanan ni Nanay Seling ang kanyang mga anak na masamang maging malikot ang kamay, sapagkat ito ay hindi tama. Pinaliwanag niya ito na ito ay masamang gawain. Para sa ikalimang bilang,
Pinagtawanan si Marco ng kanyang mga kaibigan sapagkat parehong kaliwa ang kanyang mga paa. Hindi siya makasabay sa indayog ng tugtugin. Mahusay! Talaga namang nakuha ninyo ang mga kahulugan ng ilang mga salitang di lantad ang kahulugan. Halina't dumako naman tayo sa pangkat ng gawain. Kung ikaw ay nasa paaralan ngayon, maaaring bumuo ng pangkat kasama ang mga kaklase upang gawin ang susunod na gawain. Kung ikaw naman ay nasa inyong bahay, maaari ka namang pumili at mag-anyaya ng ilang miyembro sa inyong pamilya upang maging epektibo at may sakatuparan ang gawaing ito. Collabora Q. Para sa ating panuto, batay sa ating nagdaang talakayan ukol sa paggamit ng kontekstual na pahiwatig, kayo ay hahatiin sa 4 na pangkat. Gawin ang mga sumusunod na gawain kasama ang inyong mga kagrupo. Pangkat Rice Dumpling, ipakita ang galing sa singing. Bumuo ng isang kanta na kakakitaan ng mga salitang di lantad ang kahulugan na pumapatungkol sa pag-ibig. Narito ang pamantayan. Pangkat Sky Lantern, liham ay ipadala. Gumawa ng isang liham para sa mahal sa buhay na namayapa na. Gamitan ito ng mga matalinhagang salita. Narito ang pamantayan. Pangkat Pearl Milk Tea, pagiging makata, ibahagi. Gumawa ng tula na may 3 saknong nakakikitaan ng mga salitang di lantad ang kahulugan na salita. Narito ang pamantayan. Pangkat Elephant Mountain, ipakita ang galing sa acting. Magsagawa ng isang roleplay kung saan ang bawat aktor o aktres na gaganap ay bibigkas o magbibitaw ng mga idiomatikong salita. Ang role ay pumapatungkol sa pamilya. Narito ang pamantayan. Shared thoughts. Para sa ating panuto, sagutin ng isang makabuluhang sagot ang katanungang makikita. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na makapunta sa bansang Taiwan, alam mo na may mga pagkakaiba sa wika na iyong ginagamit at sa wika na kanilang ginagamit. Siyempre, hindi mo alam ang mga kahulugan ng salita na kanilang ginagamit sa pakikipag-usap sa kagaya mong dayuhan. Ano ang iyong gagawin upang magkaroon ng isang mabisa at maayos na komunikasyon sa pagitan ninyong dalawa? Mahusay, makabuluhang sagot ay naibigay, makabuluhang aral ay isabuhay. Saloobin, iyong ipahiwatig. Para sa ating panuto, basahin ang katanungan sa ibaba. Sagutin ang katanungan batay sa iyong natutunan. Bakit mahalagang malaman o maunawaan ng kontekstual na pahiwatig sa pagpapakahulugan ng mga salita batay sa pagkakagamit nito sa pangungusap? Mahusay! Talaga namang bawat isa ay may mga baong kahusayan sa mga sinagotang kaisipan mula sa ginawang talakayan. Kaya naman, sabay-sabay nating sagutan ang aking inihandang pagtataya para muling subukin ang iyong mga natutunan.
Isang panibagong araw na naman mga kahimyo ang ating nalampasan. Maraming salamat sa inyong panonood at partisipasyon sa ating naging talakayan. Baunin ang nakuhang aral, i-apply sa inyong tahanan at palawakin pa ang inyong kakayahan. Ito muli ang Mag TV version 2.0. Hanggang sa muli, paalam!